Narito ang mga pangunahing balita ngayong araw. Unang-una sa ating balita, may bagong pasabog si Senadora Amy Marcos na ikinagulat ng marami. Ayon kay Senadora Amy, may mga nakakabahalang impormasyon siyang natuklasan tungkol kay Pangulong Kuting Jr. Ang mga detalye ng kanyang mga pahayag ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa publiko at mga kapwa niya opisyal. Ano kaya ang mga tinutukoy na impormasyon at ano ang magiging epekto nito sa administrasyon ni PBBM? Samantala sa kabila ng mga kontrobersiyang bumabalot kay Pangulong Kuting Jr., tiniyak ni Vice Presidente Inday Sara Duterte na siya ay handang-handa nang umupo bilang Pangulo ng bansa kung kinakailangan. Sa isang bayag, sinabi ni VP Sara na bilang Vice Presidente, nakahanda siyang gampanan ang kanyang tungkulin at magbigay ng serbisyo sa bayan. Aniya anumang hamon ang dumating, handa siyang harapin ito para sa kapakanan ng mga Pilipino. Patuloy nating susubaybayan ng mga kaganapang ito, lalo na sa mga posibleng implikasyon ng mga pahayag ni Senadora Amy Marcos. Ano kaya ang magiging tugon ng Pangulong Kuting Jr. sa mga isyong ibinunyag? At kung sakaling maganap ang pagpapalit ng liderato, paano kaya ito makakaapekto sa pamahalaan ng ating bansa? Abangan ang mga susunod na detalye at balita para sa karagdagang impormasyon. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Nakakadismayang balita na naman ang ating pag-usapan. Ang ating bansang Pilipinas sikat na naman sa buong mundo. Okay lang kung sikat dahil sa magandang pangyayari sa bansa, at sumisikat tayo dahil sa kapalpakan. Dito po sa Philippine Star na balita, ang Pilipinas was rated by an international body. We are among the top 10 worst countries in the world. Worst. Top 10. Bakit? Ito, Philippines is still among the worst countries for workers. Yan po. Mga manggagawa. Kawawa ang mga laborers dito sa ating bansa dahil sa magandang pamumuno ng ating administrasyon ngayon. Okay. So, ang international body, ang International Trade Union Confederation Global Rights Index for 2024. It's a report by this International Trade Union Confederation, comprehensive review of workers' rights. It ranked 151 countries based on 97 indicators derived from the International Labor Organization conventions and jurisprudence. So, parang rating ba? 151 countries ang in-evaluate ng International Trade Union Confederation. Ang masakit, ang Pilipinas, according to this report, kasama tayo sa top 10 countries na ang mga manggagawa natin ay kawawa. So, yun ba ang kinakanta ngayon sa panahon na ng pagbabago? Okay lang sana kung pagbabago tungo sa kabutihan. Ito, nakakaya. Top 10 countries sa buong mundo when it comes to taking care of the welfare of workers. Okay. So, ang report nito, binigyan niya ng grado ang mga 151 countries. 1, very excellent. Yun ang mga, kailang yung 5 plus, pangit. So, ang rating ng Pilipinas sa report na ito ng International Trade Union Confederation,
5 plus. So mamaya babanggitin ko ano yung mga other 9 countries na worst countries. Okay, so anong sinabi dito? In the case of the Philippines, the report said that workers in unions remained at the mercy of violence of the government. Okay? Isinite dito sa report ang killing ng 2 prominent trade union leaders last year. Marcos administration na. So, ang una, noong April 24, 2023 sa Bacolod City, yung pagpaslang kay Alex Dolorosa. And then, sumunod, yung pagpaslang kay Jude Thaddeus Fernandez, isang labor organizer na napaslang naman ng mga kapulisan sa Binangunan, Rizal noong September 29, 2023. Bago lang, last year lang. So, parang nilalabas ng report na ito na kinakawawa nyo ang mga workers nyo dyan sa Pilipinas. Bakit? Bawal na bang collective, yung union? Kasi itong mga papaslang, mga labor leaders, so lumalabas na walang karapatan ang mga workers sa Pilipinas. Yun ang ibig sabihin ng report na ito. Okay, the government, sabi ng report, panahon ng pagbabago. Okay, makinig kayo sa report ng labor body na ito, International Labor Trade Conference. The government fostered a climate of fear and persecution, silencing the collective voice of workers. Workers across many sectors still face significant obstacles when attempting to form trade unions. Sabi ng report. Ano pa? Workers are the beating heart of democracy, and the right to be heard is crucial to the health and sustainability of democratic system. So in short, binabatikos yung parang style martial law. Hindi lang workers, pati na rin ang freedom of the press. Ginogorgor ang mga boses na nag-criticize sa administrasyong ito. Related yan eh. So yung mga workers, they want to fight for their rights. Pinapaboran ng administrasyon? Yung management. Kaya ito, ang mga trade union, pinipersecute. Yun ang mensahe ng International Trade Union Conference report na ito. So, mayroon ding, I think early this year, report din ng tungkol sa press freedom. Napakababa rin ang rating ng ating bansa when it comes to press freedom. Sinisikil din ang kalayaan sa pamamahayag. Yan po ang tatak ng administrasyong ito na isinisigaw panahon na ng pagbabago. Wala, kinakanta pa. Na may nabasa akong komentary ni Professor Ronald Llamas. Nakakahiya daw sa Pangulo. Sabi niya, noong June 12, Independence Day, tinugtog ang bagong Pilipinas hymn. Nako, ang Pangulo, yan, kikita, kinakanta niya. Kaya lang ang mga nag-attend na government workers, nakatulala. What does it mean? Kahit ipinipilit na sa mga workers na kantayin nyo ito, umaalma ang mga government workers, nakaganon lang daw. Sabi ni Professor, ako hindi ko pa napanood yung video footage ng Independence Day celebration. Kaya lang sabi ng very credible na political analyst, nakakahiya daw para sa Pangulo yung ipinipilit niya
yung bagong Pilipinas hymn na kantahin ng mga government employees na nakatulala lang, napabayaan lang, ang presidente lang ang kumakanta. Siya lang ang may gusto. Panahon ng pagbabago, sabi niya, kailang kitang-kita naman, mga workers, kitang-kita na iba ang pagbabago, hindi yung pagbabago pataas, yung bayan babangon muli, kundi ang pagbabago pababa. Ito yung pagbabago. Sabi ng report, for 2 consecutive years, 2023, 2024, 2022 and 2023, ang Pilipinas kasama sa top 10 worst countries in the world when it comes to protection of rights ng mga manggagawa. Okay, so ito yung mga ibang countries na top 10 worst countries. Pilipinas, number 1, Pilipinas, Bangladesh, Belarus, Ecuador, Egypt, Eswatini, Guatemala, Myanmar, Tunisia, and Turkey. So tinignan ko sa Asia, 3 ang napasama. Philippines, Myanmar, and Bangladesh. Grabe. So, okay ba? Bagong Pilipinas. Nako. Ano pa yung na-vlog ko kahapon, yung sa India. Laman tayo, headlines, balita ng India. Pinabalita doon na the government of Bongbong Marcos has failed to arrest inflation. Bumababa na ang kanyang rating. Napakalaki ang pagbagsak ng rating niya sa Mindanao. Halos 20%. So, challenge for the presidency is dapat ayusin ang kanyang local programs para yung mga taong bayan may stop na ang kanilang yung hinaing. Kasi bumababa na talaga, pabulusok na ang rating ng Pangulo. So, sana mahinto na ito. Mga kahihiyan na inabot ng Pilipinas dahil sa pamamahala ng administrasyong ito. Team Minority Leader, Senator Risa Ontiveros. And with this, I hereby declare the presence of a quorum. Now, I'd like to make an opening statement, and then Senator Risa would like also to make her opening statement as well. On April 16, 2024, the National Grid Corporation of the Philippines, NGCP, placed the Luzon Grid under red and yellow alerts, and Visayas Grid under yellow alert. 1 week after, or on April 24, 2024, the NGCP also placed the Mindanao Grid under yellow alert. At maging hanggang kahapon, May 13, 2024, idineklara pa rin ng NGCP ang yellow alert sa Luzon Grid. For almost a month already, the Philippine Grid has been placed numerous times under red and yellow alerts due to power generation deficiency. Dahil dito, napilitan ng mga business establishments at ang ating mga kabayan na bawasan ang pagkonsumo ng kuryente. Ito'y lubhang nakakabahala na po. Ang masaklap, ang nangyari ito sa mga araw na sobrang init at kung saan napakataas ng heat index sa ating bansa. At tila napakalaking insulto pa para sa ating mga kababayan na tagaktak na nga ang pawis sa pagtitipid sa paggamit ng kuryente sa panahon ng El Nino ay bubungad pa sa iyo ang mas mataas na electric bill. During the periods where the Philippine Grid has placed on red and yellow alerts, the Energy Regulatory Commission, or ERC, reported that the spot prices of the wholesale electricity spot market, or WISEM, increased. Ang presyo ng kuryente sa Luzon ay tumaas ng 11% on average.
At ang presyo ng kuryente sa Visayas ay tumaas ng 53% on average. At ang pagtaas na ito ay hindi katanggap-tanggap. We need to get to the bottom of this. Hindi na dapat namang papatuloy ang power crisis na ito kung saan taong bayan ang talo. In this committee hearing, we expect the Department of Energy, the ERC, the NGCP, the generation companies, and other industry players to shed light on what caused this power crisis. We need to identify the root causes why the Philippine grid is being placed under red and yellow alerts in an alarming rate. Maraming katanungan ang dapat sagutin ng mga ahensya sa ating energy sector. Number one, bakit tayo may power generation deficiency? How healthy is our generation supply? Number two, ano ang mga interventions at programa na pinatutupad ng ating mga ahensya para tugunan itong power crisis at para hindi na maulit pa? Number three, ano ang rate impact ng red and yellow alerts? At magkano ang dagdag na babayaran ng ating mga kababayan? Number four, sino ang dapat managot sa power crisis na ito at ano ang angkop na parusa? And number five, and more importantly, where are we in our push for renewable energy reliance? It is my hope that the resource persons in this committee hearing will be forthcoming so we can come up with relevant, timely, and long-lasting solutions to address this power crisis. Thank you and good morning. And before we proceed, I'd like to acknowledge the presence of my colleagues, Senator Win Gatchalian and Senator Chis Escudero. And now as we continue, Senator Riza Ontiveros, you might want to make an opening statement. No, thank you, Chair. Handa lang ako magtanong sa pagka-presentation ng ating resource person. Salamat po. And how about Senator Win Gatchalian No opening statement. and Senator Chis Escudero? So ba? No, if you'd like to I'm giving you the opportunity to make an opening statement if you choose to. If not, then we can proceed and Briefly, Mr. Chairman, yes. I second the statements made by our distinguished chairman, Chairman Rafi Tulfo, with respect to the energy situation in the Philippines. The basic principle of supply and demand applies to the energy sector. Pag kulang ang supply ng power, mataas ang kuryente. Pag sobrang supply, mura ang kuryente. And I will center later on, Mr. Chairman, I'm giving due notice to both the DOE and the ERC. Bakit ang bagal nyo mag-approve ng mga bagong plantang ginagawa? Ba't ba nyo pinipigilan yung pag-aproba ng mga bagong application ng planta? Ba't ba ine-exacto nyo lang sa pangangailangan? I'll give you an example, Mr. Chairman. One of the main reasons why we suffer this yellow and red alert is because the supposed plants that are going to be online, ranging between 1,800 megawatts to 2,250 megawatts, are supposed to be online late this year or early next year. Kung pumasok yun on time, hindi tayo mag-red at yellow alert. Ang problema nga kasi, parang hindi ko maintindihan kung ba't pinipigilan, binabagalan, tinatagalan yung pag-approve ng mga bagong planta. And number two, the chairman made mention of renewable energy. There is a memorandum circular signed by then Secretary Cusi, basically holding the approval of any and all power plants favoring renewables. I will ask Mr. Chairman, our distinguished resource persons, may base load na bang renewable? May base load bang solar? May base load ba na wind? Renewable tayo ng renewable, push tayo ng push ng renewable, pero wala namang base load na mabibigay na power yan. Tapos magreklamo tayo na kulang yung power? It doesn't intersect. Your push for renewables doesn't intersect with what the country needs right now. In fact, there's a shift both in Europe and the United States with respect to renewables. They're shifting not to renewables anymore. So I will go in that direction, Mr. Chairman. Again, just to give due notice to our resource speakers and to prepare kindly the data that they have with respect to these issues. Thank you, Mr. Chairman. thank you, Senator Chis. Before we proceed to the portion where the senators would be asking questions to our resource persons, may we invite the agencies present to make their presentations?
And let's start with the Department of Energy, DOE. And Ma'am Rowena, Dr. Romena Cristina Guevara, the Undersecretary of DOE. Go ahead, proceed, ma'am. Senate Committee of Energy Chair Senator Raffy Tulfo, Vice Chair Senator Win Gatchalian, Senator Risa Hontiveros, Senator Francis Chis Escudero, colleagues from the energy sector, partners from the government and private sector, industry leaders, members from the media, those joining us virtually, ladies and gentlemen, good morning. On behalf of our Secretary, Popo Lutilia, we'd like to thank the committee for inviting the Department of Energy to speak and share with you a presentation on the alert incidents that transpired from April 16 to May 6, 2024. I would like to request the Director of the Electric Power Industry Management Bureau to continue with Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!